Everyone, I would like you to know that this game is streaming now on all our company's social media accounts. Kaya give your best. Sabi ni Ma'am Luz. Buti na lang talaga at nag-change name ako. Pang 8 game pa kami kaya naman nakapag-practice pa kami para maging synchronize ang aming mga attack. Nag-break kami para sa dinner tapos tuloy sa paglalaro. Hindi ko na din napansin ang aking asawa dahil sobrang nalibang na din ako. Buti na nga lang ay nakapagdala ko ng 2 power banks kaya naman dire-diretso ang laro. Alright, nasa na ang team ng mga assistant ni Maminda? Narinig kong sabi ni Ma'am Luz. Nagtaasan kami ng kamay. It's your turn. Ready na ba kayo? Ang tanong nito. Ang team nila ang kalaban namin pero hindi naman siya mukhang bias. Charot. Tapos pumasok na kami at nagpickings. Pinili ko si Tamus na fighter dahil OP siya ngayong panahon. Talagang malakas ang damage kahit na walang damage items. Kaya magpapakunat na lang ako. At nagsimula na nga ang laban at masasabi kong mahuhusay ang finance department. Pero mas magaling ako. Hindi lang palakasan ito kung hindi gamitan din ng utak. Hindi porket malakas ka ay pwede ka na makipag 1 versus 5. Kaingutan yun. 5 versus 5 ang laban kaya dapat discarding pang team fight ang gagawin. Kaya nang mapansin kong nagpapakabayani si Mark ay sinabihan ko siya na kumalma. Kung gusto niyang manalo, buti na lamang at sumunod ito dahil nadalawahan na siya ng Karina na core ng finance. Ako na nagsabi ng gagawin nila during team fight since mukhang sanay sila ng solo game at dahil doon ay kami ang nagwagi kaya naman siguro hindi napigilan ni Mark na mayapos ako. Nagulat ako pero wala naman akong naramdamang may mali siya sa kanya kaya tinapik ko na lang ang balikat niya. Isabel! Ang narinig kong sabi ng nakalimutan kong pansamantalan asawa ko kaya naman bigla kong naitulak si Mark. Albert POV. Isabel! Ang hindi ko napigilan na tawag sa kanya. Sinabihan ko na siya na ayaw ko may humahawak sa kanya na ibang lalaki tapos papayag siya magpayakap. Nagulat siguro siya dahil bigla niyang naitulak si Mark. Mukhang nakalimutan niya na may asawa na siya at kasama pa niya ngayon dahil sa sobrang kasiyahan niya. Sa totoo lang ay namumroblema na ako kung paano ko siya susuyuin. Nakakainis na kailangan ko pang gawin iyon samantalang mag-asawa na kami. Kaya nga lang ang sabi ni Vincent na hindi porket kasal na kami ay hindi ko nagagawin yun. Dapat daw hindi ko itigil ang panunuyo sa kanya hanggang sa pagtanda namin since hindi naman ako mahal ng asawa ko. Hindi ako naniwala sa kanya nung una dahil pakiramdam ko naman ay may pagtingin din siya sa akin. Kaya nga lang nagbago yun na makita niyang nakakandong sa akin si Sandra. Ang akala ko magwawala siya sa sobrang galit pero hindi. Napakakalmado niya tapos sinabihan pa niya kung wala siyang pakialam at hindi siya lubusang naniniwala sa sinabi kong hindi ko siya lolokohin. Napansin ko na nakatingin sa akin ng mga empleyado ko kaya naman medyo nagmalumanay ako. Kahit na gustong gusto ko nang hilahin si Isabel payapos sa mga bisig ko. I didn't know na magaling ka pala maglaro niyan. Ang sabi ko na lang kahit na alam ko naman na yun. Thank you sir. Ang simple niyang tugon. Ako ang nagsabi kay Vincent na i-include ang mobile game na yun dahil alam ko magugustuhan ni Isabel. Ang hindi ko alam ay hilig din pala niya yun at may ilang content creators din siyang pinafollow. Matapos niyang sumagot ay tumalikod na ito at muling nakipag-usap sa mga kasamahan niya. Sobrang pagtitimpi ko sa galit ko. Inaasahan ko nakakausapin pa niya ako since may mga kasamahan siya na nakatingin sa amin pero wala pa rin. Nag-walkout na lang ako pabalik sa 3rd floor kasama si Vincent. Hahayaan ko na lang muna siya na maglibang at baka sakaling mawala ang galit niya. Until when do I need to put up with her? Ang tanong ko matapos na pabagsak akong naupo sa couch. Ang 3rd floor ay may ilang silidin at living room kung saan kami nakapwesto. Sa bandang kanan ay merong minibar kung saan matatagpuan ang mga paborito kong alak. Until she forgives you. Sagot naman ito. And when exactly is that? Where is Andrew? Bakit wala pa siya dito? Ang sunod-sunod kong tanong, gawa na rin ng sobrang pagkairita ko sa sitwasyon. I am here. Huwag ako ang pagdiskitehan mo dahil sa init ng ulo mo ha. Sagot niya na hindi ko na malayang nandyan na pala. Kung nagsosorry ka na ba ay di sana tapos na yung pagmamaktol mo. Dagdag pa niya na sinang-ayunan naman ni Vincent dahil tumangutang mo pa ito. I already said that it's not what she thinks it is. Magkaiba yun. Sabay pa nilang sabi. Dahil ayaw mo pang sabihin sa kanya tungkol kay Sandra, talagang hindi maiiwasang magduda siya.
Baka nga iniisip niya na ang Sandra na tinatawag mo sa pagtulog ay ang Sandra na kasama niya sa opisina ngayon. Sabi pa ni Vincent. Napatingin ako sa kanya at na-realize ko na baka ganun nga. Sinabi ko sa kanila na nabanggit ko si Sandra nung unang beses na makuha ko siya. Gusto nga nila na mag-explain ako kay Isabel kaya lang, hindi pa ako handa. You know that I hate that woman at pasalamat talaga ako na wala siya ngayon dito. Buti na lang at hindi ko ini-announce na sasama ako ngayon. If not, I will probably have a very bad day, especially when Isabel was acting like that. Sabi ko naman, the night is beautiful. Come on and let's drink. Sabi na lang ni Andrew. At ganun nga nangyari. Uminom kami habang hinayaan namin ang mga employees na magkasayahan. Dahil gabi naman at malamig ang simoy ng hangin, ay hinayaan namin na nakabukas ang sliding glass door papunta sa veranda. Kaya naman narinig namin ang ingay nila sa baba. Alam na namin na mahilig ang mga Pinoy sa kantahan. Kaya naman may banda din akong kinuha. Go Isabel! Narinig kong sigawan nila at nagkatinginan kaming tatlo na magkakaibigan. Tumayo ako sa couch na kinaupuan ko at pumunta sa terrace para silipin ko ano nangyayari. Sound check? Sabi ng aking batang-bata at napakagandang asawa. This is insane. Sobrang addicted na yata ako sa kanya dahil sobra na din ang pagka-possessive ko kaya hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan ang sarili ko na itago pa kung sino at ano siya sa buhay ko. Pigilan nyo na ma-inlove sa akin kapag narinig yung hidden talent ko ha? Sabi niya na natatawa na ikinatawa rin ng iba. Go Isabel! Sabi na naman nila pero parang pakiramdam ko ay boses ni Deo ang pinakamalakas. Mukhang dead na dead talaga si Deo kay Isabel ano? Ang komento ni Vincent kaya naman tinitigan ko siya na masama na kinahigalpak naman ni Andrew. Kung nakita mo lang kung paano sila kanina naglalaro ng ML. Sobrang sweet at iisipin mong nagkakagustuhan silang dalawa. Dagdag pa nito. Hindi naman malayong mangyari ang ganun. Siyempre, same generation sila at mas naintindihan nilang isa't isa, lalo na sa kung ano ang trending. Sagot naman ni Andrew na tatawa-tawa talatang ginagalit lang ako. I tried to tell you so many times these feelings inside. Ang narinig kong boses ni Isabel. Kaya naman napatingin ulit kami sa baba. Shit, napakagandang pakinggan ng boses niya at hindi na ako magtataka kung ma-inlove nga sila dito. Napatingin tuloy ako kay Deo at sobrang inis ko nang makita ko kung gaano siya akala mo lumulutang sa alapaap sa pagkakatingin sa asawa ko. Don't you know that we both belong, baby? Don't you know that we both belong, baby? Don't you know that we will last forever? Yes, baby Isabel, we belong and we will last forever. No one will ever separate us. Sa isip-isip ko at umaasang para sa akin ang kinakanta niya. Para sana sa iyo ang kanta niya no? Kung hindi lang alam naman natin na magkaaway kayo at pwersahan lang ang kasal ninyo. Andrew, kung wala ka magandang sasabihin ay itiko mo na lang ang bibig mo. Ang sabi ko sa kanya at alam kong pinagtatawanan niya ako pero ang mga mata ko ay nakatuon lang sa aking asawa. She's already mine now and forever at para sa akin talaga ang kantang yun. I said with conviction dahil hindi ako makakapayag na para sa ibang lalaki yun. Makakapatay ako kapag nagkataon. Nagpalakpakan ng lahat ng matapos siyang kumanta at may mga humirit pa. Pero hindi na niya pinagbigyan dahil mahal daw ang talent fee niya. I guess she's just that simple. Hindi siya ang tipo ng babae na talagang ginagamit ang talent to its full potential. Kung naiba-iba lang siya ay siguradong artista na to. Sa ganda at sexy niya, isama pa ang ganda ng boses niya na ngayon ko lang din narinig. Nakakapagtaka na hindi niya sinubukan maging sikat. Kahit nasa mga content na ginagawa niya ay hindi siya nagpapakita na mukha. Ang sabi ni Vincent ay marami raw o nagiging akala mo'y artista dahil sa pagiging influencer ng mga ito. Nakita kong bumalik siya sa upuan nilang magkaka-department at nakita ko din kung gaano kasiya ni Deo. Kaya naman Vincent, tawag ko sa aking kaibigan na napalingon sa akin tapos ay kay Isabel. Call her and tell her na may pag-uusapan sila ni Andrew about sa IT department. Nanlaki ang mga mata ng dalawa at sabay ding bumanghalit ng tawa. Super jealous? Sabi ni Andrew at aminado na ako doon dahil hindi ko na rin naman maiitago. Ang mahalaga ay mailayo ko na siya sa Deo na yon.
Hindi ako mababaw na tao at alam kong natural lang na magkagusto ang isang lalaki sa isang babae, pero ibang usapan na yun dahil asawa ko ang involved. Tapos ayaw pa nitong ipaalam sa opisina ang totoong relasyon namin. Do it now, Vincent. Ang sabi ko pa, kaya naman tumayo na ito para bumaba habang bumalik ako sa aking kinaupuan at hinintay ang pag-akyat nila. Why can't you just clear things with her? Hindi yung nagkakaganyan ka. You're too old for that, man. Sabi ni Andrew. Isn't it already clear that we are married and she's mine? Ang tanong ko naman, it's not enough. You have to let her know what she needs to know para mawala ang dap niya sa'yo. She's young and you're way older than her. Dapat ikaw ang dadala ng relasyon nyo. Pero the way I see it, you are making her understand your situation but you fail to understand hers. Sabi pa nito, the foundation of your marriage is not love. It was out of fear for her and you. Out of possessiveness. It's not healthy. The shaky the foundation, the more it is prone from getting destroyed. Be man enough and settle things between you two. Dagdag pa niya. May dumating na sila ni Vincent at Isabel. Let's go and let those two talk. Sabi ni Andrew at sabay na silang umalis si Vincent. Nanatili lang nakatayo ang asawa ko habang nakatingin sa akin. Albert! Mulagat na mulagat ang mata niya nang hilahin ko siya, kaya naman napabagsak siya sa kandungan ko. Dahil wala dito si Sandra, naglasing ka para makita mo siya sa panaginip, ganun ba? You sing that song for us, right? Ang tanong ko, gusto ko makasiguro na para sa aming dalawa yun. Hindi ko inintindi ang sinabi niya dahil wala namang katotohanan yun. Mas mahalaga na malaman ko at marinig ang gusto ko marinig. Tell me that you sing that song for us. Ang ulit ko. Request yun ni Mark para sa kanila ng girlfriend niya. Ang sagot nito, literal na nagdilim ang paningin ko dahil hindi man lang ito nagsinungaling para masiyahan ako. Bakit naman ako kakanta ng para sa ating dalawa? Tsaka paano magiging para sa ating dalawa? Yun alam ko naman na para kay Sandra ka lang. Ang sabi pa niya. Sigurado na ako na nagseselo siya. Hindi naman ako ganun kamanhid kaya naman nawala ang galit ko at napangiti ako ng tuluyan. Tapos niyakap ko siya na mahigpit. Dahil sobrang namiss ko na siya. You're jealous, baby? Sabi ko na wag mo akong tawagin ganyan. Ang pagalit niyang sabi pero hindi ko pinansin. She's my baby and she can't do anything about it. I really want to kiss her so I did. Hindi na siya nakahuma pa at wala na din siyang nagawa. Tapos naramdaman kong hinalikan niya rin ako. Nakahinga ko na maluwag dahil kahit papano ay improvement na yun sa tampuhan naming dalawa. Masyado na ako nag-iinit at talagang gustong-gusto ko na siyang dalhin sa silid ko. Kaya lang, gusto kong i-explain muna sa kanya ang natagpuan niyang eksena sa aking opisina. Baby, sabi ko matapos na maghiwalay ang aming mga labi. Sandra sat on my lap intentionally, but I swear I didn't know that she would do that. I was about to push her away when you came in. You ruined the moment. I was not thinking about that and yet, you made me remember it. Sabi niya tapos tatayo na naman sana siya. Pero hindi ko hinayang mangyari yun. Kailangan kong malinawan sa kanya ang pangyayari. Baby, please believe me. I don't know why I had to make this clear with you. It should be fine whether you believe it or not, but it wasn't. I didn't like you not talking to me and ignoring me the whole time. Baby, it's more than a week already. Plus a week before, that nabigla ka na lang nagalit sa akin nang hindi ko alam. Sabihin mo sa akin so I can explain. Okay, why would Sandra work in your company? She was obviously rich and didn't need to work as a clerk. She's Dad's best friend's daughter. He was the one I had a talk with when you didn't go to work. Sabi ko sa kanya, he requested to let her work in the company and I can say no to him. I told him that I will never ever like his daughter and that is the only reason why she wanted to work for me. He said it was fine. So I hired her and put her in a clerical job. I never thought that she would accept it. Though, why did you never tell me about it? You know that she was spreading the rumor that she's your girlfriend and yet you never say anything to me? I'm really sorry about that. It's just I was used to deciding and doing things on my own. It will never happen again. I promise I will tell you everything when it comes to things like that. Sabi ko na sana'y paniwalaan niya. Fine. Sabi niya, okay na yun kasi naman hindi siya sumagot. At least alam ko na hindi na niya ako iiwasan o tatalikuran sa pagtulog.
Napangiti ako sabay sabing, "Sleep with me tonight, baby?" Ngumiti din siya kaya naman sobrang saya ko. "No, baka makahalata sila." Sabi niya na ikinalaglag ng pangako. Akala ko pa naman, okay na. Isabel POV. "Sleep with me tonight, baby?" Sobrang tempted na ako. Gusto ko ding matulog na katabi niya kaya nga lang hindi pwede. Mahirap na't baka makahalata mga kasamahan ko. Nag-e-enjoy pa naman ako na kasama sila. Kita ko sa mukha niya ang disappointment nang tumanggi ako. Bakit nga ba ayaw ko malaman sa office na mag-asawa kami? Sino ba sa amin ang may gusto nun? Parang hindi naman ako, teka. Ako ba? Parang nasabi ko nga pero parang dahil may sinabi din siya na nagbigay sa akin ng idea na ayaw niyang i-expose ang relationship namin. Hindi ko na rin matandaan kung nagtry ba siya na sabihin sa akin na hindi naman kailangang itago. Sa madaling salita, bumalik din ako sa room ko sa second floor after namin lumandi sa isa't isa. Pakiramdam ko at talagang sobrang flirt ko pagdating sa kanya dahil huwag na hindi madikit siya sa akin. Parang gusto kong sunggaban siya. Hindi pala parang. Talagang gusto kong sunggaban siya. Konting paliwanag niya lang, naniniwala agad ako sa kanya. Ay, Diyos ko Lord. Paano ko naman siya mahihindian kung hinahanap-hanap talaga siya ng buong sistema ko? Napaka-unfair kasi. Siya parang okay lang sa kanya ang lahat, parang hindi siya affected at parang napaka-normal lang ng lahat kahit na magkaaway kami at hindi nagpapansinan. Pagdating talaga sa feelings, talo talaga nakakaramdam ng mas malalim. Feelings, nothing more than feelings. Feelings to forget, these feelings of love. Napakanta na ako, chararat. Nakakalurky dahil kahit napuyat ako sa kaiisip sa kanya hanggang makabalik ako sa kwarto ko, ay maaga pa rin ako nagising. Bakit? Dahil excited na ako. Oh, 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 oh. Makita siyang muli. Anak ng gulay, napapakanta na talaga ako. Timsong pa ng Panday ni Jericho Rosales. Pagbaba ko ay nasa living room na ang mga kasamahan ko na mukhang mga excited. Hindi ko na inilibot ang paningin ko para hanapin pa ang aking wawa sweet dahil alam ko naman na maaga itong nagigising kahit na ano pa ang nangyari. Good morning, Isabel. Bati ni Deo. Binigyan ko naman siya ng madaming skungiti. Bakit hindi kahit napuyat ako ay nakasama ko naman ang gurang at pogi kong asawa kagabi. Tapos dumiretso na ako sa kitchen para mag-breakfast. Magbubukas sana ako ng ref na marinig ko siya magsalita. So happy that Deo greeted you. Nilingon ko siya at nagtataka ako kung bakit mukha siyang galit. Tapos narinig ko ang pagtatawanan nila Vincent at Andrew na nasa likuran niya. Hindi ko alam kung ano masama sa ginawa ko. Hindi ba dapat lang nabatiin ko din ang taong bumati sa akin? Parang arod ko naman kung babaliwalain ko lang siya. Stop laughing you two. Sita naman sa mga ito ng asawa ko. Come on man. What's wrong kung binati niya yung tao with a smile? Alam nga namang angilan niya yun. Sabi ni Andrew. Wait, nagseselos siya? Pagtingin ko sa asawa ko'y madilim pa din ang mukha niya. Kung nagseselos man ito, ay ang cute niya kasi hindi bagay sa edad niya ang pagtatampo effect. You're jealous? Ang tanong ko. So what? Ang tanong niya din. Stop it. Sabi ko naman. Why? Tanong niya ulit. Sasabihin ko sana na wala siyang dapat ipagselos dahil siya lang ang gusto ko kaya lang baka lumaki ang ulo niya. Kaya hindi bagay sa'yo. Ang tanda mo na para dun. Sabi ko tapos humagalpak ng tawa ang dalawa. Gusto ko din sana kaya lang sobrang dilim na mukha niya at alam kong galit na siya. Remember what you said. Sabi nito sabay alis. Nakibit balikat na lang ako tapos kumain na ako dahil nagugutom na rin talaga ako. You know you're going to be punished because of that. I thought you two are okay now. Sabi ni Vincent. Yeah, we're okay. Is there something wrong with what I said that warranted the punishment? Isn't he old for jealousy already? Ang sabi ko naman, besides we're married. Hindi naman ako para pumatol sa ibang lalaki. Dagdag ko pa, that is something not in his mind when he is jealous. So if I were you, I'm not going to provoke him. Sabi pa niya bago tuluyang umalis para siguro sundan si Albert. Nauna na si Andrew at mukhang aaluin ng asawa ko na nagpapaka-feeling bagets. After my breakfast ay nagsimula na magtawag si Ma'am Luz. Mag-start na kami ng another activity for the day at syempre, continuation ng aming game. Tapos na ang first round na naging elimination na rin at second round na. From 8 teams ay maglalaban-laban
at ang 4 teams na may pinakamaraming wins ang siya maglalaban para sa semifinals hanggang maging 2 teams at finals na. Malaki kaya ang prize nito dahil talagang excited ang mga kasamahan ko at inaasahan nila na talagang satisfying ang premyo. Lahat kami ay nasa garden na at dahil medyo mainit na ay inilagay na ang canopy na automatic. Ang ganda talaga ng lugar, promise. Ang yaman talaga ng asawa ko. Matapos maupo ang lahat ay may mga ilang paalaala pa si Ma'am Luz, tapos may mga sinabi din si Albert na hindi ko naintindihan dahil hindi naman tungkol sa prices yun. Kaya hindi ko na pinagtuunan ng pansin na tigit sa lahat. Pinagsawa ko lang ang mata ko sa mukha niya na parang inililok na perpekto ng kung sino man ang pinakasikat na skulptor. Ano ba talagang prices para sa ML? Narinig kong tanong ni Mark. Mukhang kailangan niya ng pang-date talaga kaya hindi ko na napigilang itaas ang kamay ko na naging dahilan para tingnan nila ako at syempre pati na rin ang asawa ko. Ano yun? Ang tanong niya. Hoy, anong ginagawa mo? Tanong naman ni Mark. Di ba gusto mong malaman kung anong prices? Itatanong ko sa kanya. Ang sagot ko naman ay kinagulat nila tapos natawa. What it is, Isabel? Ang tanong ulit ni Albert. Nainip na siguro dahil hindi ko pa rin sinasagot ang tanong niya. Tapos, inuna ko pang sagutin ng mga kasamahan ko. Anong prices sa ML? There, naitanong ko na. Kumunot ang noon niya bago sumagot. Case mula sa akin. Gusto kong matawa sa sagot niya kasi hindi ko akalain na iyon ang sasabihin niya. Ayaw ni Mark noon. Babae ang hanap niya. Sabi ko naman, tsaka ayaw ko din. Dagdag ko pa na kinataas ng kilay niya. Pwede ba cash na lang? Tanong ko ulit. No, kapag ang team nyo ang nanalo ay kiss ang ibibigay ko sa iyo at cash kila Mark. Ang sagot niya ay kinatawa na naman nila Andrew at Vincent. Okay lang kung ayaw mo ng kiss, at least nakatipid ako para sa isang team member. Dagdag pa niya. Ang kunat mo naman. Si Marco nga, sinisikap na manalo para may pang-date sa girlfriend niya at balak pa niyang ubusin lahat yun doon. Then, I'll date you. Sabi niya. Ayaw ko cash nga. Nagtatawanan na ang lahat kahit na medyo nagulat sila sa akin nung simula. Wala pa kasi nagtry na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Sigurado ako dahil sobrang strict talaga niyang boss. Kaya lang naman ako nakakapagsalita kagaya ngayon ay dahil alam kong asawa ko siya. If not, I will pray that you will be sleeping on the couch later. Dagdag ko pa. How much cash price do you want? Ang mabilis niyang tanong at grabe ang naging pagtawa ng dalawang kaibigan na nasa likuran niya. Sira ka talaga, Isabel. Nasabi ni Ryan tapos nagtawanan din kami. Pwede na yung kiss kay sir Bakit ayaw mo? Tanong pa niya. Kasi bitin pag-kiss lang ang mahina kong sagot tapos nagtawanan kami ulit. Nagpatuloy na ang aming game at every time natitingnan ko si Albert ay lagi ko siyang nakikita nakatingin din sa akin. Ang damuho baka mamaya makahalata ng mga kasamahan ko. Mali na nga na nagsagot-sagot ako sa kanya tapos ganyan pa siya. Finals na tulad na rin ng inaasahan ay ang team namin ang kasama sa finals kalaban ng HR. Base sa nakita ko ay kayang-kaya din namin ang mga ito lalo na kung ako ang magtatank. Kaya naman naisipan ko makipagpalit na ng role para talagang manalo kami. Nagpalagay si Albert ng big screen para mapanood talaga ng ibang laban, projector iyon at malinaw din naman ng tinesting namin kaya sure na mag-e-enjoy ang manonood. Best of 3 kaya medyo matagal ang laban. Okay, para naman ganahan kayo, isasabihin ko ng ating prices. Sabi ni Ma'am Luz. Para sa consolation ay tigpa 5,000 pesos kada team. Para sa fourth place, tigpa 10,000. Third place, 15,000. Second place, 25,000 at 50,000 pesos para sa winning team. Kaya pala ayaw ni Isabel ng kiss ni sir. Sabi pa niya kaya naman nagtawanan na lang kami. Masaya ka ng pang-date nyo ng girlfriend mo yon? Ang tanong ko kay Mark at ngiting-ngiti siya nang tumango sa akin. Pues galingan mo. Sabi ko pa, ako na magtatank. Dagdag ko pa at nag-agree naman silang lahat kaya nagpaalam muna kami kung pwede bang ganun. Pumayag naman sila pati na rin ang HR. Mahirap na baka mamaya kung kailan nanalo na kami at tsaka pa nila bawiin dahil doon. At nagsimula na nga ang laban at ang favorite ko na si Tigreal ang ginamit ko. Una kong hero ito at dito ako natuto na dumiskarte para sa magandang set. Magkasama kami ni Deo sa gold lane habang si Melissa naman ang gamit niya. Natatawa ako dahil na-imagine ko nang umuusok ang ilong ni Albert sa galit dahil sa selos.
dahil panay ang sticker niya ng may heart na mata sa akin. Napakaganda ng laban dahil parang gumaling ang HR team. Siguro naging masyado sila motivated sa 50,000 na prize. Naging 2-1 ang standing na pabor sa amin at hindi na namin balak na paabuti ng Game 5. Nag-JS naman ako at nag-isang item ako ng damage pagkalagpas ng kalahati ng laban. Sa huli ay kami syempre ang nanalo. Maganda talaga kapag masunurin ang kakampi at hindi toxic dahil nagagawa ko ang play at set na maayos. Tuwang-tuwa ang mga loko dahil hindi nila inasa na magaling din pala ako mag-JS. Lagi ko naman kasing pinapanood si Early Bird at Sed V. Tapos talagang hindi ako tumigil din sa kakadrive at all para lang makabisado ko ang pasikot-sikot sa mapa. Hapon na matapos ang laban kaya naman puro kainan na din ang ginawa namin habang nag-a-awarding. Syempre tuwang-tuwa ako dahil 10,000 din na nakuha ko. Hindi na sana ako makikihati at hayaan ko na lamang na sa kanila na lang 4 yun. Baka lang isipin nila na yamanin ako. Kaya kinuha ko na din. Madalas kong tingnan ng asawa ko kaya lang hindi ko na alam kung nakatingin pa ba siya sa akin dahil naka-shades na rin siya. Bago magtanghalian, napakadugas talaga. Ayaw magpahuli sa akin. Ang lahat ay masaya habang pauwi na kami sa kanilang bahay. Sino ba naman ang hindi gayong parang Christmas party ang inattenda nila dahil talagang puro kasiyahan lang ang naganap. Tapos hindi pa nabawasan ang sahod. Talaga namang kahit sino magiging sobrang saya. Hinatid kami ng bus sa company building at doon natuloy ang naghiwa-hiwalay para umuwi sa kanya-kanya mga tahanan. Ako naman ay isinabay syempre ni Albert dahil hindi na siya pumayag na umuwi ako mag-isa. Wala kaming driver kaya binuksan niya ang pinto ng passenger seat para papasukin na ako. Bago siya lumigit sa driver seat at nagsimula na mag-drive. Nakakapanibago dahil hindi siya nagsasalita. Hindi ko tuloy alam kung galit ba siya o ano. Kaya lang, pag galit siya ay nakikita ko naman sa mukha niya. Hindi rin salubong ang mga kilay niya at hindi rin nakakunot ang noon niya. So anong problema nito? Akala ko pa naman hahalikan niya ako as soon as mag-solo kaming dalawa. Walang Diyo naman. Off-pull pa na naman ako. Na makarating kami sa bahay ganun pa din. Hindi pa rin naimik. Kusa na akong bumaba ng sasakyan at hindi ko na hinintay. Napagbuksan niya ako tapos pumasok na ako sa loob ng mansyon. Diretso sa hagdanan pakit papunta ng kwarto namin. Bahala na siya kung magalit man siya basta ako. Masaya na din ako kahit papano. Are you not going to say something to me? Ang tanong niya na kinalingon ko bago ako pumasok sa walk-in closet para magpalit ng damit. Ano naman kaya ang gusto niyang sabihin? Ay, may kailangan ba akong sabihin? Ang tanong ko naman na naguguluhan. What was that all about? Ang tanong niya. Ang alin? Tanong ko din. Naguguluhan na talaga ako dahil hindi ko magets kung ano ba sinasabi niya. Why did you talk to me like that earlier? Ang tanong niya ulit. Yun bang nakikipaglokohan ako sa kanya? Bakit ayaw ba niya? Ayaw niya talaga na ipaalam sa office. Nasawa niya ako. Sorry, akala ko okay lang na makipagbiruan sa boss namin. Sabi ko na lang, if it wasn't me who said that, would you still say something like that? Yes, pero hindi yung part na pagtulog sa couch. So you're telling me that you said that because I am not your husband? Ang tanong niya kaya tumango ako. Syempre dahil lang talaga iyon sa asawa ko siya. Kung ibang tao yun, hindi ko din naman sasabihin ng ganoon. Big deal ba sa kanya yun? Kung ayaw niya edi wag because I agreed to cash prize. Does that mean that I'm not going to sleep on the couch now? Joke lang naman yun. Naniwala ka ba? Hindi naman talaga kita mapipigilan kung sa kama mo gusto matulog. Unang-una, bahay mo to. Sa yung lahat ng nandito. Baka nga ako pampatulugin mo sa labas eh. Sabi ko naman, iba na talaga tumatanda dahil hindi na makagets ng joke. Sineryoso niya pala yun. How many times do I need to tell you that everything I own is yours too? Ang yaman ko pala. Dapat pala pumayag na ako na kiss na lang ang price sa akin. Ang sabi ko, hindi siya ngumiti o anuman basta nakatingin lang siya sa akin. Galit kaya? Dahil hindi naman siya umiimik ay tinalikuran ko na siya para makapagpalit na ako ng pambahay na damit. Why do you keep on turning your back at me? Lumingon ako ulit. Hindi ka naman nagsasalita kaya akala ko okay na. May sasabihin ka pa ba? Why do I feel like for you everything was just nothing? Wait, what? Saan ang galing yun? Bakit parang mahugot siya? Ako pa? Hindi ba't ikaw yun? Parang sa'yo baliwala lang ang lahat. Hindi mo sinasabi sa akin why Sandra has to work in your company. I thought I already explained about that. I even promised not to do it again. Oo, pero nung nag-aaway na tayo, hindi nagkakaintindihan. Tsaka example ko lang naman yun.
Dahil ikaw pa ang may gana mag-isip na parang wala lang sa akin ang lahat ng nangyayari sa atin dalawa. Samantalang isip nga ako ng isip kung paano ako magiging mabuting asawa sa iyo samantalang ikaw nagde-decide ng kung ano ang para sa sarili mo. I am not. Everything that I want to do, I think first before I do it. I want to do things with you pero ikaw itong parang ang hirap yayain. Saan mo naman ako niyaya? Lunch, you didn't want to eat with me during lunch. Even if I asked Vincent to call you, hindi ka rin pumapayag. Saan ka naman nakakita ng boss na kasabay kumain ng assistant secretary niya? Ang tanong ko naman, what's wrong with that? Asawa kita. Hindi nila alam yun tsaka diba pinag-usapan na natin yan bago ako nagsimula magtrabaho at pumayag ka. Fine, how about earlier? Did you just tease me? Will you really choose to be kissed by me if ever? No, ano ka ba? Kaharap ang ibang tao tapos maghahalikan tayo. So what? Ikinakahiya mo ba ako? Why? Because you think I'm old? Ano bang nangyayari sa isang to? Well, kahit na mas matanda siya sa akin ng 14 years, hindi naman ganun kahalata dahil ang pogi kaya niya. Tsaka bakit parang ang baba ng self-confidence niya? Or about Deo? Did you like him because he was sending you the sticker or something? Whatever you call that when you were playing. Why did you have to be with him when you were fighting alone before the finals? Wait, nagtank ako kasi alam ko na mas effective ako kaysa kay Ryan. Gusto naming manalo para ma-edit ni Mark ang girlfriend niya dahil anniversary nila. It has nothing to do with Deo. Tsaka Mark's man niya kaya sinamahan ko para lumakas siya. Nakita mo naman na ang katapat niya ay may kasama ding tank. Sabi ko na sana ay maunawaan niya. Tsaka Albert, kasal na tayo. Gaya ng sinabi ko kay Vincent, hindi naman ako ang tipo ng babae na basta-basta na lang tatalon sa kandungan ng iba. May respeto ako sa sarili ko tigit sa lahat. Mahal ko ang sarili ko kaya hindi ko magagawang mga liwa o lumandi sa iba kahit na hindi kita gusto. So you're saying that you don't like me? Ang sabi nito. What? No, it's not exactly what I mean. Sinabi ko lang na hindi nga ako titingin sa iba kahit na hindi kita gusto. Yeah, you don't like me. You just said it. Sabi naman nito. Hindi ko alam kung hindi ka makaintindi o ako ang magulong magpaliwanag. Basta hindi kita lolokohin tapos. Sabi ko na lang dahil mukhang wala nang patutunguhan ang pag-uusap namin. Tsaka baka masabi ko pa na hindi ko siya gusto dahil mahal ko siya. Char, don't turn your back at me. I really don't get you. Don't worry, the feelings is mutual. Sabi ko, I'm not going to sleep on the couch. By all means, you can sleep wherever you want to sleep. I'm going to sleep with you. I'm not stopping you and will hug you. Sabi niya. Wait, sa mga sinasabi niya, nahuhulog na kaya siya sa akin? Gusto kong subukan kung tama ang hinala ko kaya lang. Lumapit ako sa kanya na paunti-unti. Hug lang? Napatigil siya. And kiss you. Sagot niya. Kiss me? Sabi ko naman. Damn Isabel, you're bad-mouthing me. Fucking no. Kiss me. Sabi ko ulit. Pinipigilan ba niya sarili niya? If you don't kiss me, you will be sleeping on the Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil ayun, hinalikan niya na ako. Parang pakiramdam ko'y pareho na kami ng nararamdaman at ang pagsiselos niya ang pinaka-proof. Siyempre tumugo na ako ng halik dahil gusto ko din naman yun. Tapos, lumapos na ako sa kanya. Why do I feel like you can ask me anything and I will give it to you willingly? Sabi niya, pagkatapos ng aming marubdob na paghahalikan. Hindi niya alam, ganun din ang nararamdaman ko. Even if I ask you to give me all your money? Yes, do you want me to do it now? And didn't I really tell you that what's mine is yours too? You will do everything I ask you to do. Really? Yes, baby. Napangiti ako at gumana ang kapilyuhan ko kaya naman. Make love to me now. You don't need to ask because I already plan to do that. Sabi niya sabay buhat sa akin. Aba, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa dahil sa tagal na rin ang hindi ako nadidiligan. Ay, shit! Ano ba naman yan? Para na ako si Nanay Caridad na nagtitinda ng burger sa malamig sa tapat ng school ko magsalita. Nang sumunod na araw medyo masakit ang aking katawan dahil talaga namang ibinigay namin ng todo ang paglalampungan. Pareho pala kaming nasabik sa isa't isa kaya naman ipinangako ko sa sarili ko na medyo hihinay-hinayin ko na din ang pagtatampo since ako din naman ang nananabik sa kanya. Are you going to work today? Ang tanong niya sa akin pagkatapos niya akong batiin ng good morning at siniil ng halik. Hanep na yan, bad breath pa nga ako eh. Kaderder naman talaga ako. I know that I tired you out last night so I understand if you can't go.
Dagdag pa niya, naramdam ko pag-alala sa boses niya. Hinagod-hagod pa niya ang pisngi ko. Buti na lang wala akong pimples ngayon at hindi magaspang ang aking peslak. I had to. Mahirap nang mapagalitan ni Minda. Sabi ko naman, she doesn't need to do that. Is she always mad at you? Ang tanong niya. Lahat ng nai-insecure sa kagandahan ko'y talagang nagagalit sa akin kaya wala kang dapat ipag-alala. Sanay na ako. Napangiti siya sa sinabi ko. Yeah, you're beautiful. Sabi pa niya, you're lucky to have a wife as beautiful and as sexy as me. Sabi ko pa, aba nagbubuhat na rin lang ako ng sarili kong bangko, di lulubos-lubosin ko na. Yes, no one can compare to you. Sagot naman yan, talagang ikinatawa ko na. Why? Ang nagtataka niyang tanong. Kapag ganyan ka ng ganyan, iisipin ko, nahawak na kita sa leeg. Hindi pa ba? I already feel that way. Sabi pa niya, I will never do that to you. You can do so. I won't. Why? Gusto ko na gawin mo ang mga bagay na gusto mong iparana sa akin at your own free will. Para nag-e-enjoy ka din. Para masaya ka din. In our marriage, dapat pareho tayong masaya para hindi tayo maghahanap ng iba. Lalo ka na. Alam kong madaming babae ang gusto kang makuha. Una na sa pila si Sandra at isama mo pa si Trisha. I'm all yours. And I'm yours too. Ang sagot ko. Siguro nasiyahan siya sa sinabi ko. Kaya naman pinaligayan na naman niya ako bago kami pumasok sa trabaho. Gusto niya sana magpahinga na lang ako. Kaya lang ayoko. Mahirap nang mahanapan ng butas ni Minda. At baka mamaya magkunsyabahan pa sila ni Sandra. Speaking of Sandra, hindi pumasok ang babaeng retokada dahil sa personal matters daw. Hindi ko alam kung ano yun pero at least maganda ang araw ko dahil hindi ko siya nakita. Tapos lumipas pa mga araw. Nawala siya hanggang pagdating ng Friday. Nasa kantin kami at nagla-lunch nang bigla na lang siyang lumitaw sa harapan ko at sinampal ako. Ang kapal na mukha mong landiin ng boyfriend ko? Anong karapatan mo? Nagulat ako pero nang makahuma ako ay gumanti din naman ako. Hindi na siya nagtanda. Alam niyang papatulan ko siya. Hold her. Ang sabi pa nito kay Minda na ginawa naman ito. Tapos pinagsasampal ako ng walang hiyang babaeng retokada kaya naman sinikap ko na makawala kay Minda habang hinila naman siya ni Mark at inalayo sa akin. Tapos hinablot ko ang buhok ng ambisyosang retokada at sinampal ko din siya. Tapos bigla na lang may pumigil sa akin at niyapos ako. Enough now, sabi ni Albert. Tapos pinagmasdan ako mabuti at nakita ko nagtangis sa kanya mga bagang. What happened here? Ang tanong niya sabay tingin sa mga nandoon. She slapped me, sabi ng retokada. I confronted her because she flirted with you in the retreat. Porket wala ako, akala niya hindi makakarating sa akin ang ginagawa niya. Sir, Minda hold Isabel while Sandra was slapping her, sabi ni Vincent habang may kausap sa cellphone. Malamang ay ang nasa security yun. And so, dapat lang sa kanya yun dahil bala kanyang agawin sa akin, sabi pa ng retokada. Sasagot sana ako kaya lang, yapos pa din ako ni Albert na ewan ko ba kung bakit hindi napapansin ng ambisyosang si Sandra. I don't see anything wrong with my wife flirting with me, ang sabi niya na ikinatingin ko bigla. Nakaharap ako sa kanya at halos nakasubsob ang mukha ko sa dibdib niya kaya talagang tumingala ako para makita ko ang mukha niya. Is he serious? What are you saying? I'm telling you that there's nothing wrong with Isabel flirting with me because she's my wife. Ang sagot niya na hindi makapaniwalang si Sandra. Shit, ang ganda ko. Kahit na masakit pa ang pisngi ko, ay napawi lahat iyon dahil sa mga sinabi ni Albert. Vincent, tawag niya sa kaibigan. Yes sir, fire both of them and never give them any recommendation. Publish a statement on what kind of employee they are. Sabi pa nito sabay tango ni Vincent. Are you alright baby? Ang tanong nito sabay haplo sa pisngi ko. Tumango na lang din ako dahil sobrang speechless ako sa mga pangyayari. Putik, bakit nagkaganito? Ito na ba ang simula ng happily ever after namin? Let's go, sabi niya sabay buhat sa akin. Albert, put me down! Ang naisigaw ko dahil nakakaya sa mga kasamahan ko na nanonood sa amin. Albert! Sigaw ko ulit. Kahit na ba kinikilig ako hindi pa rin ako sanay na ganito. Paano na mga susunod na araw ng pagtatrabaho ko? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.